2 taon nang tigil sa pag-aaral sa elementarya ang mga bata dahil sa kahirapan. Ilalim ng matatag K-10 curriculum, Pinalukha din ng COVID-19 pandemic ang krisis sa edukasyon sa pagkumakalma naman ang mga teachers dahil sa mababang sa mga bata. Para sa akin, mas gusto ko yung TLE. English po. Math. Math. science. AP po. AP. Ang bayan kong Pilipinas. Ang lungsod ng Trece Martires ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Cavite, isang lalawigan sa Pilipinas. Ito ay binubuo ng 13 barangay. Ang pangalan ng munisipalidad ay hango sa 13 magigiting na Filipino na binubuo ng mga may kaya sa buhay, negosyante, mga taong militar ng pamahalaang Kastila, profesional at may mga impluwensya sa kanilang pamayanan. Sila ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad noong Setyembre 12, 1896 sa harap ng Port San Felipe sa Cavite. Sa isang paaralan sa bayan ng Trece, ito ang leksyon sa araw na ito. Nagsisimula ang aralin sa pahina ng kasaysayan. Sa walang tigil na pagbuklat ng libro, kasabay ng pagtakbo ng teknolohiya at pagbabago, mayroon pa rin bang mga kabataang natututo sa asignaturang makapilipino? Aming nakapanayam ang ilan sa mga mamamayan ng Trece upang alamin ang kalagayan ng edukasyon sa kanilang lungsod, partikular na sa araling panlipunan. Ako po si Teacher Nel, kung tawagin, Marinela Trono Felipe, aking buong pangalan. At ako ay isang child development teacher. Nagtuturo ako sa The Good Samaritan Child Development Center dito sa Barangay Luciano, Trece Martires. 10 taon na ng pagtuturo sa mga bata. Kasama ang pagtuturo tungkol sa pamilya, pagiging makabansa, yan pa, tsaka yung social-emotional development nga nila. Pagkilala sa kanyang bansa at pagiging isang mamamayang Pilipino. Paggalang sa mga batas, pagsunod, community leaders, baka kilala niya lang ay kapitan. So, sa murang edad, papakilala na natin ang mga simula sa ating Pangulo hanggang sa pinakamababang tagapanguna ng community. Pinag-aaralan din nila ang mga simple history. Bakit may Independence Day? Yan. O bakit mayroong arawan ng mga puso? Ganun yung mga simple lang, kasi hindi pa naman nila maunawaan yung malalalim na history ng ating bansa o ng mundo. Simple ang itinuturo natin sa kanila, pero natututo sila kumilala ng community leaders. Bakit may doktor, nurse, teacher? Bakit may hospital? Merong school, merong kapitolyo. Tinutour natin sila. May resulta po ba kayo na nakikita sa mga kabataan sa tinuturo sa AP? Nakikita ko na malaki ang impact nito sa kanilang buhay. Nangangarap na maging maayos ang buhay, magkaroon ng profession. So, ang impact nito, nagiging maayos ang kanilang personalidad, ang kanyang pamilya, ang kanyang community, dahil nga sa kanilang natututunan sa AP. Yung pagpapahalaga sa sarili, sa pamilya, sa bansa. Ako po si Princess Kim Catherine D. Garcia. 16 years old po, tsaka sa Trece Martires City National Main po ako nag-aaral. Grade 10 student po sa Dagohoy po ang section. Ang challenge niya po sa akin is yung sa pag-aaral ko po ng araling panlipunan, yung motivation ko po sa pag-aaral ng mga history, yung mga alamin po yung mga detalye ng bayani, magkabisa po ng maraming petsa, yun po.
Na-enjoy mo ba yung pag-aaral ng Araling Panlipunan? Hindi po. Kasi po maraming bata ngayon yung hindi na po interesado sa mga sinaunang kaganapan o kasaysayan. Yan po. Hindi rin po kaingga-ingganyo. Kami po kasing mga kabataan ngayon, hindi na po kami masyadong nakaka-relate sa mga topic at sa mga halimbawa na ibinibigay po ng mga guro. Magandang umaga po. Ako po si Charles Iverson Bernal. Currently pong cream student. Ngayon po ay ako po ay isang barangay kagawad po. Sa barangay SK Kagawad po sa aming barangay. Bale, ang naging advocacy ko sa barangay namin, since ako ay isang SK Kagawad, gusto kong ma-open, gusto kong maturuan ng bata na ma-involve sa society natin. Makita nila yung opportunity at turuan sila ng leadership na paglaki nila ay mas kailangan nila. Ano po yung connection ng advocacy nito sa Araling Panlipunan? Ang naging connection ng aking advocacy is yung involvement nga ng kabataan. Gusto ko silang matuto about sa panglipunang panahon natin ngayon. Silang ma-involve, makita nila yung opportunity na hindi lang dapat puro cellphone, hindi lang puro gadgets lang na natupag nila. Merong mga masasayang bagay, magandang gawain sa ating lipunan. May napansin po ba kayong pagbabago sa pagtuturo sa AP nung kapanahunan niyo po sa kapanahunan po ngayon? Meron. Masyado ng advance ang pagtuturo ngayon kaysa noon. Kasi sa amin noon, ang turo, ano lang yung kung ano lang yung lawak at sakop ng nasasakupan ng katubigan at kalupaan ng Pilipinas. Ngayon, lahat pinag-aaralan nila Masyado silang advance kasi masasabi ko, ultimo yung mga history ng mga bawat nasasakupan ng Pilipinas, pinag-aaralan na nila. Itinuturo na sa kanila ngayon. Sa amin, wala yun Sa palagay niyo po, gaano po kahalaga yung Araling Panlipunan? Napakahalaga nun. Kasi Araling Panlipunan tinuturo sa mga bata. Marami kasi tinuturo sa atin ng AP para maging buo. Yung buo yung pagkataon natin, 'di ba? Kasi kung hindi buo yung pagkataon natin, paano natin na mahaharap yung mga taong nakakasalamuhan natin? Kung halimbawa sila ay may gustong gawin para sa ating bansa, ganun. So, mas maganda yung napapakinggan din natin at naaaral din natin mismo ang salita about AP. Ako si Ma'am Eliza D. Rodolfo. Ako ang kasalukuyang head teacher ng Araling Panlipunan dito sa Trece Martires City National High School. Ilang taon na po kayong nagtuturo sa paaralan? Dito sa paaralan ay pang 11 years ko, pero sa kabuuan ng pagtuturo ay 24 years na rin. Sa pagtuturo ng Araling Panlipunan, malawak na yung naging pagbabago. Kasi from the time na nag-start ako, yung mga teaching strategies, mga approaches, as time goes on, nagbago. Ang mga bata natin ngayon, kasi ayokong gamitin yung word na tamad, pero wala akong ibang maisip na pwedeng ipalit na adjective. Tamad magbasa ang bata. No? Yun yung isa sa struggle ngayon ng mga teachers sa Araling Panlipunan. Kasi sa AP, hindi pwedeng hindi ka nagbabasa. At yung pagbabasa ay may kasamang komprehensyon o pag-unawa. So ngayon napansin ko sa paglipas ng panahon, ang mga mag-aaral natin, siguro dahil na lang sa epekto ng teknolohiya, tamad talaga magbasa. Pangalawa, yung mga estratehiyang ginagamit ay hindi umaakma sa mga hilig ng bata ngayon sa trend. Pangatlo ay siguro yung mga resources. Dami natin problema dyan, lalo sa mga historical data natin. Nagkalat ang mga historical na mga unverified, mga hindi naman fake or siguro mga ganun din na mga sources na pinaniniwalaan ng mga bata. Problema pag ang teacher hindi rin maalam sa ganung bagay, paano may kukorek, no? So, nakaka-apekto po siya dun sa pagkatao ng isang mag-aaral? Oo, kasi pag hindi mo na ituro yung dapat, it will really affect the students. Ano po yung mga hamon or challenges po sa inyong mga guro dito po sa TMC and HS po sa pagtuturo po sa Araling Panlipunan? Hamon na, halimbawa, katulad nung dito sa Trece,
Kasi walang walang, 'di ba ang Philippine history nasa elementary. Ang AP kasi ngayon, bago pa yung matatag curriculum, ang AP ay Asian history kaagad. Tapos ang grade 7 yon, grade 8 is world history, grade 9 economics, grade 10 is contemporary issue. Saan mo ituturo doon ang kasaysayan ng Trece Martires City? So pag hindi mo alam saan ipapasok, magkakaproblema. Kahit ituro yan sa elementary, pag akyat niyan, sa junior high, pag akyat sa senior high, wala nang part saan ipapasok ng teacher. Kaya maraming bata dito, hindi alam, kahit nga yung 13 barangay, hindi ma-recite. Tapos pag na-recite, sino yan? Bakit ipinangalan ang 13 Martires sa 13 martir? Bakit ang dating pangalan? Bagong Pook, ba? Local history, yun ang nakikita kong kulang sa 13 Martires, no? And even in other municipalities, siguro kailangan palakasin ng local history. Ano-ano po yung mga lapitan or estratehiya po na ginagamit nyo po upang matagumpay nyo pong maituro yung araling panlipunan? I do not know if you're familiar with contextualization. And under contextualization is the localization and indigenization. So ano yun? Nilalapit sa bata, nilolocalize. For example, dito sa amin sa 13, ang lahat ng materials na ginagamit namin is localized, ang examination is localized, even yung mga sectioning dito naka-localize siya. Ano ibig sabihin ng localized? Example, magtuturo ka ng isang bansa, lagi mo siyang i-connect sa Pilipinas, i-connect mo sa bata, contextualization yun, bilang isang mag-aaral. Tapos, nilolocalize namin sa pamamagitan na pag tinignan yung mga examination namin, ginagamit yung lahat ng termino na meron sa 13. Ano po yung nakikita po ninyong tagumpay ng araling panlipunan po sa pagtuturo or pagsasali ng kaalaman sa mga kabataan? Marami kaming estudyante rito na nag-major ng AP. Oo, isa yun. I can consider that as success talaga. Pangalawa, maganda yung result ng, yung ang tawag doon, para assessment. Meron kasi kami dito ang LOA na tinatawag. Pataas yung resulta ng assessment ng mga bata. So, ibig sabihin, they're doing good sa subject na yun. Isang, basihan na nagiging tagumpay. Nakakatulong po ba siya sa pagpapaunlad ng isang lipunan or komunidad po yung pagtuturo po ng AP? Oo naman, kasi ang hinuhubog mo dyan ay isang mag-aaral, kung yun ang talagang target natin, na aktimayan. Ano yung aktimayan? Aktibong mamamayan, no? Na lagi ko sinasabi sa kanila, it's not enough na aware ka lang. Kasi ang awareness, alam mo lang but you have to do something about that. You have to act on it, no? Kailangan you have to do something about that. May pagkilos, no? Kaya yun yung pagiging aktibong mamamayan. Hindi ka lang pampadagdag sa populasyon ng bansa. Hindi may nagagawa ka, yamang tao ka, no? So, yung kay malaking bagay, yung kasi holistic, no? Hindi lang dinidevelop niya ito, kundi ito. Tapos pagkatapos ito, may pagkilos. Yung pagmamahal mo sa bayan, hindi mo kailangan mamakay ka para lang doon. Maraming uri ng pagmamahal, no? Saan ituturo yan doon? Yung values formation, hindi lang sa ESP, even sa atin. Kabuuan yan. Kaya kayo yung pipigain talaga na magturo. Kaya yung hamon dyan, not just hamon sa bata, kundi hamon sa magiging guro ng AP. Na ikaw ba, kaya mong tindigan ang pagiging AP, anong stand mo sa mga issues. Paano niyo po mailalarawan ang araling panlipunan? Ang araling panlipunan, yan, is more of yung moral, civic, social responsibility ng bata. Imagine kung meron tayong mga mamamayan na nahubog yung volunteerism, tumutulong na hindi naka-video, hindi naka-vlog, na hindi humihingi ng mga likes or cloud chasing ginagawa. Anong uri ng lipunan mayroon ng isang mga mamamayang napakamatulungin? At saan na-develop yan sa AP? Kaya napakalaki ng responsibilidad. I will think siguro AP is more of, may social responsibility. Kaya nga social studies tayo, social science. Ganun yun. Kaya malaking, wag yung AP lang, social lang. Kaya mamahalin mo yung subject.
Sa pagsara ng aklat ng pagkatutoy, umaasang kaalamay baon sa pagpapatuloy sa paglalakbay ng may saysay. Mananatiling nakatindig kahit humarap sa hamon. Bitbit ay pag-asa at pagkakaisa. Araling panlipunan kasama sa pag-unlad. Handa ka bang sumama? Halika na, tuklasin ang mundo puno